Hihigit pa ba sa isang katulad mo, inang mapagmahal na totoo? Lahat ng buti ay naroon sa puso mo, buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titik ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Lahat gagawin mo, ganyang lagi ikaw sa anak mo. Lahat ng buti niya ang laging hangad mo. Patawad ay lagi sa puso mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titik ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titik ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Light Shepherd. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the Lord be with you. Let us offer this holy sacrifice of the Mass for the eternal repose of the soul of Rufina. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Let us pray. O God, Almighty Father, our faith professes that your Son died and rose again. Mercifully grant that through this mystery your servant Rufina, who has fallen asleep in Christ, the Lord be with you. Our reading from the Holy Gospel according to John.
When Jesus arrived, he found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. Now Bethany was near Jerusalem, only about 2 miles away, and many of the Jews had come to Martha and Mary to comfort them about their brother. When Mary heard that Jesus was coming, she went to meet him, but Mary sat at home. Martha said to Jesus, "Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you." Jesus said to her, "Your brother will rise." Martha said to him, "I know he will rise in the resurrection on the last day." Jesus told her, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And everyone who lives and believes in me will never die." Do you believe this? She said to him, "Yes, Lord, I have come to believe that you're the Christ, the Son of God, the one who is coming into the world." The Gospel of the Lord. Be seated for a while. Sa mga naiwan po ng ating kapatid na yumao na si Nanay Rufina, ang ating pong taus-pusong pakikiraman sa inyo. Nagtataka ba tayo kung bakit kapag merong ganitong burol, merong bulaklak? Minsan, nakikita natin yung kabaong napapalibutan ng bulaklak. Minsan, nasa labas pa lang ng bahay, ay meron ng bulaklak o kaya sa labas ng burulan, meron ng bulaklak. Kaya ito yung isa sa mga titignan natin ngayon sa ating pagdiriwang ng banal na misa, kung bakit may mga bulaklak kapag may burol. Kapag tayo ay napupunta sa isang garden, ano yung nararamdaman natin? Nakaka-relax, hindi ba? Masaya, hindi ba? Yung mga, lalo na yung mga plantito, plantita na nandito, nasabihin nila, pag naghahalaman kasi kami, Father, nakakalimutan namin yung problema at nawawala yung stress. At ganyan din, kaya merong mga bulaklak sa burol, ay ito ay sinisimbolo ng pupuntahan ng kapatid na yumao balang araw. At saan yon? Doon sa tinatawag nating paraiso. So kung saan maraming halaman, maraming bulaklak, at nakaka-relax. Oo nga naman, kasi sa langit, walang stress. Sa langit, walang problema. Sa langit, wala ka ng ibang iisipin dahil kasama mo na ang Diyos. At yun ang ipinapaalala sa atin ng pagkakaroon ng maraming bulaklak sa burol, na ang kamatayan ay hindi hangganan ng lahat. Ito ay kailangang pagdaanan ng nating lahat bago tayo makarating doon sa ipinangako na buhay na walang hanggan. Ilang taon na itong ating kapatid na yumao? 94. Sino dito yung sa tingin niya aabot siya ng 94, taas ang kamay? Sino dito yung sa tingin niya aabot siya ng 80, taas ang kamay? Sino dito yung sa tingin niya aabot siya ng 75? 80, 94, 75, lugi na po sa inyo yung SSS na. Sino dito yung hanggang 60 lang sa tingin niya? Wala. At in fact, wala namang nakakaalam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Hindi ba? Pero isa ang sigurado. Lahat tayo hihiga doon sa kung saan nakahiga ang ating kapatid na yumao na si Nanay Rufina. Lahat tayo merong nakaukol na 6 feet below the ground. Kaya ngayon mga iba, buhay pa lang, bumibili na ng lote. Yung iba pang musileo yung binibili. Di ba? Bakit? Kasi pinaghahandaan natin yung ating sariling kamatayan. At sa buhay na ito, dito sa mundo, may kanya-kanya tayong kandila.
Yung kandila ng iba, mahaba. Yung kandila ng iba, maikli. Kaya meron niyang mga maagang namamatay. Pero, depende sa haba ng buhay, hindi naman doon talaga nakadepende yung kahulugan ng buhay. Maaaring ang isang tao, at yun ay ang langit. Sabi nga ng isang santo, kung alam lang ng tao kung gaano kasaya sa langit at kung gaano kalungkot sa impyerno, sigurado ako lahat ng tao magpapakabuti. Totoo po ang langit. At the same time, totoo pa rin ang impyerno. Kapag hindi tayo naging mabuting tao, kapag indipera ka sa iyong kapwa at hindi ka nagsisi na namatay ka, ano mangyayari? Baka pumunta ka doon sa ilalim ng lupa. Gusto ba natin yan? Hindi, di ba? Gusto natin lahat kasama natin ang Diyos. And the invitation is to give meaning to our life na may pagsisisi. Kailangan yun. Sa harapan ng Diyos, tayo ay dapat na nagsisisi dahil hindi tayo perfecto. At ngayon, nawala ng ating kapatid na yumawa na si Nanay Rufina. Kagaya natin, hindi rin naman siya naging perfecto. Pero ano yung makakatulong sa kanya ngayon? Yung ating mga dasal. Upang lang sa gano'n, siya rin ay mapatawad ng Diyos sa mga pagkukulang niya bilang tao. Kaya sa misang ito, tingnan natin at ihilapin natin sa Diyos na sana tanggapin sa langit ng ating Panginoon ang ating kapatid na yumawa. Amen. We stand. Let us pray to the Lord that we may come to share more fully in the. We also pray for ourselves that the Lord may give us hope and comfort. We call on the Lord, God of life, hear our prayer. That the Church, the people of God, may radiate hope to the world ever in agony because of poverty, terrorism, natural calamities, sin and death. Let us pray to the Lord, God of life, hear our prayer. That our country and people, struggling for political conflict, graft and corruption, materialism, and hopelessness, may experience peace in journey and hope. Let us pray to the Lord, God of life, hear our prayer. That those who suffer to the loss of their beloved ones may be strengthened by their faith in Jesus, who is the resurrection and the life. Let us pray to the Lord, God of life, hear our prayer. That Rufina was given the promise of eternal life in baptism and ate the bread of life in Eucharist, may share the communion of saints in heaven. Let us pray to the Lord. That those who have died in the hope of rising again may enjoy the peace and joy of God's kingdom. Let us pray to the Lord. God of life, hear our prayer. Nothing can ever separate us from your love. We ask this through Christ our Lord. Be seated. Blessed are you, Lord, God of all creation. For to goodness we receive the bread we offer you, fruit of the earth and work of human hands, it will become for us the bread of life. Blessed are you, Lord, God of all creation. For to goodness we receive the wine we offer you, fruit of the vine and work of human hands, it will become for us our spiritual being. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. As we humbly present to you these sacrificial offerings, O Lord, for the salvation of your servant Rufina, we beseech your mercy, that you who did not adopt your Son, the beloved Savior, may find in him a merciful judge, who lives and reigns forever and ever.
The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. In Him the hope of blessed resurrection has dawned, that those saddened by the certainty of dying might be consoled by the promise of immortality to come. Indeed, for your faithful Lord, life is changed, not ended. And when this earthly dwelling turns to dust, an eternal dwelling is made ready for them in heaven. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glorious without end, we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time He was betrayed and entered willingly into His passion, He took bread and giving thanks, broke it and gave it to His disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, He took the chalice and once more giving thanks, He gave it to His disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of His death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Roberto, our Bishop, and all the clergy. Remember your servant Rufina, whom you have called from this world to yourself. Grant that she was united with her Son in a death like his, may also be one with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through Him, and with Him, and in Him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and from the divine teaching, we dare to say, Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope
and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always." Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. With your saints forever, for you are merciful. This time, let us pray. Lord God, the Son left us in the sacrament of His body food for the journey. Mercifully grant that, strengthened by it, our sister Rufina may come to the eternal table of Christ, who lives and reigns forever and ever. Lumapit pa ang mga kapamilya sa saints. May God give her a merciful judgment and forgive all her sins. May Christ, the Good Shepherd, lead her safely home to be at peace with God our Father, and may she be happy forever with all the saints in the presence of the eternal King. Our Father, who art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Give us praise to the Lord, as our will go with the blessings of the life of Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Time can break your heart.
susunod na habang buhay. Let us offer this Mass for the eternal repose of the soul of Rufina. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Let us pray. O God, Almighty Father, our faith professes that your Son died and rose again. Mercifully grant that through this mystery your servant Rufina, who has fallen asleep in Christ, may rejoice to rise again through him, who lives and reigns within the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Be seated. Judas, the ruler of Israel, took up a collection among all his soldiers, amounting to 2,000 silver drachmas, which he sent to Jerusalem to provide for an expiatory sacrifice. In doing this, he acted in a very excellent and noble way, inasmuch as he has the resurrection of the dead in view. For if he were not expecting the fallen to rise again, it would have been useless and foolish to pray for them in death. But if he did this with a view to the splendid reward that awaits those who have gone to rest in godliness, it was a holy and pious thought. Thus, he made atonement for the dead, that they might be freed from this sin. The word of the Lord. Responsorial Psalm, our response be, I hope in the Lord, I trust in His word. Out of the depths I cry to you, O Lord. Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to my voice in supplication. If you, O Lord, mark iniquities, Lord, who can stand? But with you is forgiveness, that you may be revered. I trust in the Lord, my soul trusts in His word. More than sentinels wait for the dawn, let Israel wait for the Lord. For with the Lord is kindness, and with Him is plenteous redemption, and He will redeem Israel from all their iniquities. We stand, Alleluia, from heaven to save us. Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. When Jesus arrived, he found Martha and Mary to comfort them about their brother. When Mary heard that Jesus was coming, she went to meet him, but Mary sat at home. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you. Jesus said to her, Your brother will rise. Martha said to him, I know he will rise in the resurrection on the last day. Jesus told her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this? She said to him, Yes, Lord, I have come to believe that you are the Christ, the Son of God, the one who is coming into the world. The Gospel of the Lord. Be seated for a while.
Magandang umaga sa ating lahat. At muli sa lahat ng pamilya, kaibigan, kamag-anak ng ating kapatid na yumaw na si Nanay Rufina, ang aking puntaos-pusong pamitiranay. Siguro, lahat tayo ay nakaranas na makapunta sa airport, sa isang paliparan. Sa paliparan, doon ka makakakita ng maraming tao. Pero kahit marami ang tao sa paliparan o sa airport, dalawa lang ang muka ng mga tao. Yung isa na masaya at yung isa na malungkot. May mga taong malungkot dahil ito na yung mga kapamilya ng mga nag-a-abroad. Yung mga malungkot sila kasi for a time being, hindi nila makikita yung kanilang kapatid, yung kanilang kapamilya, yung kanilang kamag-anak dahil mangingibang bansa, lalo na yung mga kapamilya ng OFW. Kapatid na yumao sa isang mahal sa buhay sa huling hantungan, alam natin, wala na itong balikan. Hindi mo na pwedeng sabihin na ihatid ka namin ngayon, pero sa susunod na taon, susunduin ka namin. Hindi ganon. Yan kamatayan. Kaya nga nakikita natin sa Facebook ngayon kapag namimiss nila yung mahal nila sa buhay, sana may oras ng pagdalaw sa langit. Hindi ba? Kasi namimiss natin yung mga nauuna na sa atin na mahal natin sa buhay. And that is why yun yung kaya tayo umiiyak, kaya masakit yung ating iyak, kaya malungkot tayo. Lahat tayo naranasan natin kung paano na yung mawalan ng mahal sa buhay. At alam natin na ito ay masakit at dahil wala na balikan. Pero bibigyan din natin ng puwang yung mukha na masaya. Bakit? Bakit, Father? Kasi may patay, tapos bakit kailangan natin magsaya? It is because, una, sa mata ng ating pananampalataya, ang ating Panginoong Hesukristo, tinalo niya yung kamatayan. Si Jesus namatay, pero yung kamatayan hindi na naig sa Kanya, kaya siya muli nabuhay. At dahil doon sa pagkapanalo ni Jesus sa kamatayan, tayo na mga nananampalataya sa Kanya, ay oo, mamamatay, hihiga sa ganyang klase ng estado, pero wala rin magiging kapangyarihan, hindi mananalo ang kamatayan sa atin kasi sa huling araw, tayo ay bubuhay ng ating Panginoon at magkikita-kita muli. Sabi nga dito sa ating narinig na ebanghelyo, na ang sino mang naniniwala sa Kanya ay hindi mamamatay kailanman. At yun yung ating consolation. Kung kagabi, napag-usapan natin, yung realidad ng langit. At yun naman yung pangako ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. Ito yung dapat nating ipagpasaya. Dahil balang araw, magkikita-kita muli tayo doon sa paraiso na ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo. Na meron pala talagang reunion. Yung reunion na heavenly, na makalangit. Na ngayon, kailangan natin tiisin na mawalay pansamantala, pero balang araw, makikita muli natin ang isa't isa doon sa buhay sa kabila. And so, my dear friends in Christ, sa puntong ito, masasabi natin na mahirap magsaya. Pero ang tanging may papabaon natin na maganda sa ating kapatid na yumao na si Nanay Rufina ay yung mga panalangin natin. Panalangin na balang araw na magkita-kita muli tayo at panalangin. Hingin natin yung kanyang panalangin para sa atin, para sa mga naiwan na sa puntong ito ng krisis na pinagdaraanan, bigyan tayo ng lakas ng loob ng Diyos na ipagpatuloy ang ating buhay.
Amen. That the Lord may give us hope and comfort. We call on the Lord, God of life, hear our prayer. God of life, hear our prayer. That the Church, the people of God, may radiate hope to the world ever in agony because of poverty, terrorism, natural calamities, sin and death. Let us pray to the Lord. God of life, hear our prayer. That our country and people, struggling from political conflict, graft and corruption, materialism and hopelessness, may experience peace and journey in hope. Let us pray to the Lord. God of life, hear our prayer. That those who suffer the loss of their beloved ones may be strengthened by their faith in Jesus, who is the resurrection and life. Let us pray to the Lord. God of life, hear our prayer. That Nanay Rufina, who has given the promise of eternal life in baptism and ate the bread of life in the Eucharist, may share the communion of saints in heaven. Let us pray to the Lord. God of life, hear our prayer. That those who have died in the hope of rising again may enjoy the peace and joy of God's kingdom. Let us pray to the Lord. God of life, hear our prayer. God of life, Jesus our Lord has overcome death for us. Help us to rise from our weakness and despair, believing that nothing can ever separate us from your love. We ask this through Christ our Lord. Be seated. The bread of life. Blessed be God forever. Blessed are you, Lord God of all creation, for to goodness you receive. The wine we offer you, fruit of the vine and work of human hands, it will become for us our spiritual drink. Blessed be God forever. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the grace and glory of His name, for our good and the good of all His holy Church. As we humbly present to you these sacrificial offerings, O Lord, for the salvation of your servant Rufina, we beseech your mercy, that she who did not doubt your Son to be a loving Savior may find in him a merciful Judge, who lives and reigns forever and ever. The Lord be with you. With your spirit. Lift up your hearts. Lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our good and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. In Him the hope of blessed resurrection has dawned, that those saddened by the certainty of dying might be consoled by the promise of immortality to come. Indeed, for a faithful, Lord, life is changed, not ended, and when this earthly dwelling turns to dust, an eternal dwelling is made ready for them in heaven. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glories without end, we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me.
The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection to the coming. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Roberto, Bishop, and all the clergy. Remember your servant Rufina, whom you have called from this world to yourself. Grant that she was united with your Son in a death like his, may also be one with him in his resurrection. Remember also, brothers and sisters, who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, and the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you for your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and from by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Give us this day our daily bread, and forgive those who trespass against us. And lead us grant peace in our days, that with the help of blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. for the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you. Peace be with you. Lamb of God, who take away the sins of the world, Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper after that. Lord, I am not worthy that you should enter after night, but only say the word, and my soul shall live. Lord God, the Son, left us in the sacrament of His body, food for the journey, mercifully grant that, strengthened by it, our sister Rufina may come to the eternal table of Christ, who lives and reigns forever and ever. Lumapit pa mga kapamilya sa ating kapatid. Gives life to all things, that He will raise up this mortal body to the perfection and company of His saints. May God give her a merciful judgment and forgive all her sins. May Christ, the Good Shepherd, lead her safely home to be at peace with God our Father, and may she be happy forever with all the saints in the presence of the Eternal King. Our Father, who art in heaven, Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but we, Lord, save
by your birth, Lord, save your people. by your baptism and fasting, Lord, save your people. by your suffering and cross, Lord, save your people. by your death and burial, Lord, save your people. by your rising to new life, Lord, save your people. by your returning glory to the Father, Lord, save your people. by your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory, Lord, save your people. we commend our sister Rufina to you, Lord. Now that she has passed from this life, may she live in your presence. Welcome her to paradise to help us comfort each other with the assurance of our faith. Amen. May the God of angels welcome you where Lazarus is poor no longer. May you have eternal rest. The Lord be with you. And may Almighty God bless you. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Go in peace. Glorify the Lord by your life. Nakikiraman po naman sa Sa mga alaala na ating binuo, sa bawat halakhak, sa bawat pagluha, ipilitan kong yakapin ang nakaraan. Kahit puso ng hihinayang sa iyong pag-isang, ito na ang huling paalam, mahal ko. Sa puso minsan naging tahanan mo. Salamat sa pag-ibig na pinadama sa aking buhay. Ikaw ay naging alaala. Sa bawat pagmulat, sa bawat pag-idlip, naaalala ang bawat yakap at halik. Ngunit heto, kailangan kang pakawalan. Sa huling sandali, puso ko'y sugatan. Ito na ang huling paalam, mahal ko. Sa pusong minsa'y naging tahanan mo. Salamat sa pag-ibig na pinadama sa aking buhay. Ikaw ay naging alaala. Kung sakaling magtagpo tayo muli sa kabilang mundo o sa panaginip, huwag kalimutang may isang nagmahal na sa bawat alaalang iyong iniwan ay nagtagal. Ito na ang huling paalam, mahal ko. Sa pusong minsa'y naging tahanan mo. Kahit anong mangyari, ikaw ang kakampi. Sa puso ko'y mananatili hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli.
Itong pusong ikaw lamang ang saya. Sa ganda ng umaga, nangungulit ang sa'yo sinta. Ikaw ang aking yaman na tinubos sa pasong ulan. Ang nilikha kaligtasan, sulyap ng iyong kagandahan. Ika'y hanap sa tuwing sa kapwa ko. Ikalangin, ika'y sa iyong mga likha. Hangad parihas ng marimong iyong mukha. Ikaw ang aking yaman na tinubos sa pasong ulan. Ang nilikha kaligtasan, sulyap ng iyong kagandahan. Bless the Lord, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh
draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Sa mga alaala na ating binuo, sa bawat halakak, sa bawat pagluha, pipilitin kong yakapin ang nakaraan. Kahit puso'y nang hihinayang sa iyong paglisan. Ito na ang huling paalam, mahal ko. Sa pusong minsa'y naging tahanan mo. Salamat sa pag-ibig na pinadama sa aking buhay. Ikaw ay naging alaala. Sa bawat pagmulat, sa bawat pag-idlip, naaalala ang bawat yakap at halik. Ngunit heto, kailangan kang pakawalan. Sa huling sandali, puso ko'y sugatan. Ito na ang huling paalam, mahal ko. Sa pusong minsa'y naging tahanan mo. Salamat sa pag-ibig na pinadama sa aking buhay. Ikaw ay naging alaala. Kung sakaling magtagpo tayo muli sa kabilang mundo o sa panaginip, huwag kalimutang may isang nagmahal na sa bawat alaalang iyong iniwan ay nagtagal. Ito na ang huling paalam, mahal ko. Sa pusong minsa'y naging tahanan mo. Kahit anong mangyari, ikaw ang kakampi. Sa puso ko'y mananatili hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli.
Sisig mo agad ang naging gabay. Doon ko unang nadama ang pag-ibig na totoo't wagas. Sa bawat sugat na tinatago, sa bawat luha sa likod ng ngiti, isang yakap mo lang, ina. Parang nawawala ang sakit. Yakap ng ina, walang kapalit. Init mong tunay sa puso'y nakaukit. Sa gitna ng mundo kung saan ako'y naliligaw, sa yakap mo muli akong natatagpuan. Yakap ng ina, sandalan ng kaluluwa. Di man ako laging sumusunod, may panahon ding ako'y naliligaw. Ngunit nandyan ka pa rin, tahimik akong nauunawaan. Yakap ng ina, walang kapalit. Init mong tunay sa puso'y nakaukit. Sa gitna ng mundo kung saan ako'y naliligaw, sa yakap mo muli akong doon ako tunay. Sabihin ito sa'yo, di ko ito ginusto, na tayo'y magkalayo, ngunit di magkasundo, damdamin laging di magtagpo. Paalam na aking mahal, kay hirap sabihin, paalam na aking mahal.
isipin na kahit nagmamahalan pa, puso't isip ay magkaiba. Maaring di lang lahat sa isa't isa. Sana'y huwag mong isipin na pag-ibig ko'y di tunay, dahil sa'yo lang nadama ang isang pag-ibig na walang kapantay. Ngunit masasaktan lang kung puso ang pagbibigyan. Kahit pamamaan naman siyang bulong ng isipan. Paalam na aking mahal, kay hirap sabihin. Paalam na aking mahal, masakit isipin na kahit nagmamahalan pa, puso't isip ay magkaiba. Maaaring di lang laan sa isa't isa. Darating sa buhay mo mag-ibig na laang sa'yo, at mamahalin ka niya na higit sa maibibigay ko. Paalam na aking mahal, kay hirap sabihin. Aking mahal, masakit isipin na kahit nagmamahalan pa, puso't isip ay magkaiba. Maaring